Hi everyone! Welcome back to my channel at ngayon ay ikukwento ko naman sa inyo ang nangyari ngayon sa babawiin ko ang lahat. So, nakita na nina Iris at ng kanyang mga classmates na itong si Iris ay kasali nga sa Dean's List. So, magkakaroon ng awardee sa kanilang school at syempre, nandoon ang kanilang mga pamilya at kasama din doon itong si Trina. So, mag-a-attend doon ang mga magulang nitong si Iris at syempre ang parents naman ni Trina. Dinaos na nga sa school nila ang pag-a-award ng mga matatalinong estudyante at tinawag na isa-isa, and mas naunang tinawag itong si Iris kaysa kay Trina, kung kaya naman ay umakyat din sa stage itong si Victor. Wala pa din, hindi pa rin nakakarating sa school itong si Dulce na inaasahan ni Trina na siyang aakyat sa kanya, sasama sa pag-akyat sa stage. Subalit hindi nakarating itong si Dulce nang umakyat na sa stage itong si Trina. Kung kaya naman ay nakatingin sa kanya itong si Victor na pinapakita ni Victor na natutuwa at nagagalak ito sa achievements ng kanyang anak na si Trina. Subalit si Trina ay naiiyak na dahil wala siyang kasama pagpunta sa stage, at naiko-compare niya ang kanyang sarili dito kay Iris dahil nandoon ang kanyang daddy na si Victor na umalalay dito kay Iris, at siya ay walang kasama dahil nga hindi nakarating si Dulce. So, hindi nasamahan ni Victor itong si Trina sa pag-akyat ng stage dahil nga ayaw niyang ipaalam pa na anak niya ito, na nahanap niya na ang pamilya niya dito kay Christine. Hindi niya pa kasi pinagtatapat kay Christine. So, umiyak itong si Trina after nang mabigyan siya ng award at lumabas ito. At itong si Victor naman ay dali-dali ring lumabas ng building para kumustahin itong si Trina. So, naabutan ni Victor na umiiyak nga itong si Trina, and then kinausap niya at umiiyak itong si Trina at sinabi na bakit daw hindi kailangan pwedeng ipaalam na siya ay anak nito. At sinabihan pa ni Trina na bakit ka nandito dahil walang tao. And then yun, sinabi rin ni Victor na naghahanap pa siya ng right timing para naman masabi niya dito kay na Dulce at kay Iris. So, naghahanap siya ng tamang panahon. At yun ang hindi rin maintindihan nitong si Trina. So, itong si Iris naman ay inutusan ni Christine na tawagin na or sundan sa labas itong si Victor dahil nga nagsisimula na din ang awardees at may mga speaker na magsasalita. So, itong si Iris naman ay lumabas ng building para hanapin ang kanyang daddy na si Victor para sabihan na pumasok na. And nagulat na lamang itong si Iris nang makita niya itong si Victor na kanyang daddy na may kausap na nakatalikod. And habang papalapit itong si Iris ay narinig niya nang sabihin ni Victor na mahal ko kayong mga anak ko. So, si Iris nagulat nang marinig yun na tinawag niya itong anak. So, pagharap ni Victor, tinanong niya itong kanyang daddy ni Iris na bakit mo daddy tinawag na anak. And yun, nagpaliwanag na itong si Victor, and sinabi nga ni Trina dito kay Iris na mas maswerte itong si Iris kaysa sa kanya dahil nakasama niya ang kanilang ama. So, itong si Iris ay umiyak, and then wala siyang kaalam-alam kasi dahil matagal ng panahon na tinatanong niya dahil gusto niya rin magkaroon ng kapatid. And nalaman din niya na alam din yun ng kanyang ina ang nakaraan nitong si Victor. Subalit hindi pa rin alam ni Christine na nahanap na nga ni Victor ang kanyang unang pamilya. So, ayan, tutunghayan natin ano kaya ang magiging reaction ni Dulce kapag nalaman na ni Christine ang buong katotohanan at ni Iris. So, dito na magsisimula ang
babawian ng pagbabawian kung ano man ang kanilang mga babawiin sa isa't isa. So, dito na magsisimula kaya ang paghihirap at pagpapahirap ni na Christine at ni na Trina dito kay Iris. So, magkakasundo-sundo nga ba kaya ang ang dalawang pamilya nitong si Victor or mag-aaway-away. So, ayan guys. So, this is only a review and reaction and patuloy niyong panoorin ang aking pagluluto na napaka-special. Ang lutong ito ay tinawag ko na talong. Don't throw your leftover tuna kasi marami pa siyang magagawa. Nilagyan ko siya ng talong, nilagyan ko rin siya ng alugbati para healthy at delicious ang ating niluluto. Yung tuna natin na sana ay hindi kasi naubos yung tuna. So, ang ginawa ko ay nilagyan ko siya ng twist para mas maging masarap. So, nilagyan ko rin siya ng paprika, ng corn. Ayan, nilagyan natin ng mais para maiba naman. And nilagyan natin siya ng black pepper, ng evaporated milk, and naglagay din tayo ng garlic na yung fried garlic, and konting salt para medyo lumabas din yung lasa. And ano pa yung nilagay natin dito? Naglagay din tayo ng tomatoes and tomato paste. Ayan. So, ang sarap talaga ng napaka-healthy nito kasi may mga gulay ito at hindi tayo naghahalo ng ingredients na yung may MSG. So, mga natural ingredients yung ginagamit natin. So, thank you so much for listening and enjoy watching my cooking. So, bye!